Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Okay, so 8:45. At simulan natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. Amen. Nawa ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Lalo na dyan sa UPCIFF, mga minamahal dyan. Amen. So, purihin ng Panginoon. I hope nakakonect na kayo. For the sake of time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Mag-ingat po tayo, napakainit kung mainit ang pag-uusapan. Pero may pabugso-bugsong mga ambon. Kaya may mga tinatamaan ng trangkaso. Amen. Gayunpaman, salamat sa Diyos. Amen. Tayo po ay patuloy na mag-aaral. Diyan na kaya sila? Diyan na ba kayo, Gab? Amen. Praise God. So, sa hindi pagtatagal, habang hinihintay natin sila, ay dumako na tayo sa pananalangin. Amen. Dahil sayang ang mga minuto at sandali. Yung iba nakadita lang. Kaya samantalahin natin ang signal, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Amen. Pagbati sa ating lahat muli sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At nawa na sa mabuting kalagayan po tayo. Kung hindi man, amen, paborito kong sabihin, manatili lang tayo sa Panginoon at maayos din ang lahat. Amen. So, praise God. May I invite you now, mga kapatid, na mag-pray sapagkat kailangan natin ang gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral. Kung wala ang gabay ng Espiritu ng Diyos, ay wala po tayong patutunguhan patungkol sa mga salita ng Panginoon. That's why maraming relihiyon dahil kanya-kanyang pangunawa ang ginagamit. So sa gabing ito, samahan niyo po ako na tayo ay dudulog sa Diyos upang ang gabay ng Panginoon ay maghari sa ating kalagitnaan
na ang Diyos ang siyang kumatagpo, mga kapatid, sa ating mga pangangailangang spiritual, mga kapatid. Amen. So let us pray. Praise God. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Kami po ay dumudulog sa iyo na may pusong mapagpasalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. We thank you so much at nagpapakumbaba rin kami, Panginoon, sapagkat kung wala ang biyaya mo, O Diyos, ay wala po kami sa ganitong pagkakataon. Lord, the reason why we are here and the reason why we are still here, Lord, is because of your grace alone. Salamat, Panginoon. Dalangin namin ang pag-extend mo ng biyaya sa amin, na sa aming pag-aaral ay pagkalooban mo kami ng kaunawaan, karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko po ang iyong banal na Espiritu na siyang lumukob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan mo kami to illuminate us and lead us, Lord. Malaya kang makipag-ugnay sa bawat isa through your word as we pray for your living word, God, na mangusap sa bawat isa sa amin. At anumang hadlang, Panginoon, ay sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. Samahan kami ng iyong mga banal na anghel. Lord God, upang matapos po ang aming simpleng pag-aaral ng matagumpay, Lord God, sa tulong at biyaya. Maraming salamat sa gabing ito, O Diyos. We look forward, Lord God, sa tagumpay na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and the invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Okay, so tutuloy po natin ating Tuesday Mana ngayong June 11. Na ang ating series ay pag-usapan natin ang buhay sa pananampalataya. Okay? I will talk about the life in the faith. At yan ay magbigay sa atin ng paalala. Amen. Bilang mananampalataya, amen, na nawa ay manatili tayo sa buhay na para po sa atin. Okay, bago ko po makalimutan ay binabati ko rin kung nakarating yung mga bisita nyo dyan sa UPCIFF ay kagalakan namin na kayo po ay makasama namin sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun pa man, ang ating pinag-aaralan ay patungkol sa buhay mananampalataya. Kaya pasintabi po, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos at nawa maasa pa rin ako ng Panginoon ay makipag-ugnay sa atin, mga kapatid. Okay, so pang-apat na talakay nito, mga kapatid, ang teksto natin ay nasa 2 Corinthians chapter number 13, verse 5 to 6. Okay, so ito po ay gampanin natin. Alam natin sa church na mayroong mga iba't ibang gampanin. Ayan. Kaya may mga trabaho yung mga ushers, may mga trabaho yung mga musicians, may mga trabaho ang mga tagapagturo, may mga trabaho ang mga ngaral, may kanya-kanya po tayong trabaho. Pero dito sa ating pag-aaral ay trabaho ng bawat mananampalataya po ito, mga kapatid. Okay, so nawa ay maunawaan po natin ito, mga kapatid. In 2 Corinthians ay tumutukoy sa church, sa mga taong mananampalataya na nagsisi, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tumanggap ng banal na Espiritu, at patuloy na naglilingkod ayon sa pamumuhay at paglilingkod apostoliko sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So ito yung teksto, pansinin niyo ito. Ito po ay hindi lang para, may mga
certain and specific text in the Bible na para sa mga Hudyo, para sa mga pastors, para sa mga priest, ayan. Iba-iba mga kapatid. Pero this time, we will touch some general mga kapatid na pagtalakay. Kaya, huwag mong sasabihin na wala akong gampanin sa church. Okay? Huwag mong sasabihin yan na. Kaya makinig ka, ito ang sulat sa mananampalataya. Examine yourselves. Ayan, kaya trabaho mo yan. To check yourself, mga kapatid. Nakalungkot pag iba yung mag-check sa atin, masasaktan tayo, mga kapatid. Kaya might as well, tayo na mag-check sa atin, ganun pa man, ito po ay mandato sa bawat mananampalataya. So hindi ka teacher, hindi ka musician, hindi ka singer, or ano pa mang bagay. But when you belong to the church, mga kapatid, the Lord is directing us that we need to check or examine ourselves. Okay, mas mabuti na ikaw na mag-check ng sarili mo kaysa iba. Okay, dahil ma-offend tayo minsan eh. So examine yourselves as to whether you are in the faith. So ang trabaho natin, check natin, nasa pananampalataya pa ba ako? Okay, hindi po tinatanong kung meron ka pang pananampalataya ha. Dahil sabi ko nga sa introduction, kahit demonyo ay may paniniwala. Pero ito ang trabaho natin bilang mananampalataya is to check ourselves kung yung buhay natin ay nandoon pa mga kapatid sa circumference ng mananampalataya. O baka nakalabas na. Kaya nga i-check natin mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? To the church, okay? Unless indeed you are reprobates or disqualified. So pwede pala na mawala sa atin ng Panginoon kung tayo ay reprobates. Verse 6, but I trust that you will know that we are not reprobates. Okay, umaasa kami kasama ng talatang ito na tayo po ay hindi disqualified or reprobates, kung hindi tayo ay nananatili pa rin sa ating Panginoon. Okay, so ngayon, mga kapatid, meron pala tayong ministry sa church kahit hindi tayo yung tumutugtog, kahit hindi tayo yung preacher, teacher, usherette or ushers or any aid of help sa church. Dahil napaka-broad ng ministry, mga kapatid, bilang kabahagi sa katawan ni Kristo, ang trabaho natin is to check ourselves, examine kung nasa pananampalataya pa tayo. And I do hope and pray, mga kapatid, na nasa pananampalataya pa tayong lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. So, napag-usapan na natin, mga kapatid, yung ang buhay ng nasa pananampalataya ay nabubuhay tayo spiritually. Natalakay na rin natin na bilang nabubuhay sa pananampalataya, kailangang meron din nga naman talaga tayong pananampalataya. Yun yung pangalawa. Kasi ang pangit nga namang pag-usapan na nabubuhay ka sa pananampalataya na wala kang pananampalataya. So, contradictory po yun, mga kapatid. So, this time, mga kapatid, sa gabing ito, amen, June 11, ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ay patungkol sa buhay pananampalataya. Brothers and sisters, we need to have. So let us examine ourselves, let us check ourselves kung nasa pananampalataya na tayo dahil ito pong tatalakayin natin ay mayroong malaking contribution kung nasa pananampalataya pa tayo o hindi. Amen. Okay, so ang pag-usapan natin ngayong gabi is we need to have a proper company. Okay, so sabi niyo dyan sa UPCIFF, dapat tama yata yung kumpanya ko yung trabaho ko, hindi. I'm talking about mga nakakasalamuhan natin, nakakasama natin. Dahil may malaking kontribusyon yan, mga kapatid. Gusto niyo ng simpleng pangunawa, lalo na sa mga bisita natin dyan sa UPCIFF. Di ba? Nandyan ka dahil sa kasama mo. May nag-invite sa'yo. So, merong surrounding influence. Merong impluensya
yung kasama natin. At gawin na lang natin itong malinaw, mga kapatid. Kaya tayo nandito ngayon, dahil one time merong nag-invite sa atin. Klaro po siguro yan, mga kapatid. Kaya napakahalaga kung sino ang kasama natin. Dahil natural, kung wala tayo dito, wala tayo kay Kristo, malaking posibilidad na iba yung kasama natin. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, tayo pong lahat ay bunga ng mabubuting mga kaibigan na nagdala sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Lahat po tayo ay inimbitahan lang, salamat sa Panginoon. Maliban na lang sa pinanganak kayo na mananampalataya ang ating mga magulang. Pero kung babalikan natin ang pinakasimula ng mga mananampalataya, ay meron po sa ating nag-imbita. At salamat sa Diyos na merong mga ganitong mabubuting tao na hindi nahihiya, mga kapatid, na ipakilala ang Panginoon, imbitahan ng iba, mga kapatid, na hindi pa naglilingkod sa Diyos. Dahil, mga kapatid, tama lang yun dahil lahat po tayo karamihan ay bunga lamang ng mabubuting kasama. Kaya kung ikaw ay inimbitahan lang, yan, okay? So pwede ba kitang kausapin personal ngayon? Kung ikaw ay inimbitahan lang sa church, thank God for a good company that invited you. Okay? Once upon a time. Minsan. Kaya sana sa gabing ito, mga kapatid, kung tayo naimbitahan lang, at nakatulong yung nag-imbita sa atin, at ngayon ay nag-i-enjoy tayo sa pagkilala sa salita ng Panginoon, relasyon sa Diyos, bakit di natin gawin ito sa iba? Okay, bakit hindi tayo maging mabuting kaibigan sa iba na hindi lamang mga bagay na may tutulong natin na pwedeng ma-extend sa paligid natin, kung hindi ang espiritual na siyang mahalaga sa buhay ng tao, lalo na sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon, sa mga taong nagpagamit. Kami po ay nakakilala sa Panginoon. Okay? Ang kuya ko po ang nagdala sa akin. Amen. Salamat sa Diyos. Sa pamilya Abelgas, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya magpatuloy tayo, mga kapatid. Magpagamit tayo sa Panginoon. Hanggang ngayon, mga kapatid, ay kinikilala natin ang mga taong yan. Amen. Maging mga pastor na nagturo sa atin, kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. At thank God for a good company. Pero ang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid, sa mundong ito, we are not just, mga kapatid, aware that there is a good company, mga kapatid. Sad to say, there is also a bad company. Yeah. So merong good influence, meron at merong bad influence, mga kapatid. Kaya bilang mananampalataya, i-check po natin yan. Okay? I-check natin yan. Excuse me. So, we need to have a friend, mga kapatid. Kailangan natin ng kaibigan. Kahit wala sa church. Kailangan natin ng kaibigan. Pero mga kapatid, huwag nating i-allow na may kaibigan tayo na hindi naglilingkod sa Panginoon at sinasabi na rin natin yung sinasabi nila. Mga kapatid, buhay na rin natin yung buhay nila. Ugali na rin natin yung ugali nila dahil hindi po yung tugma bilang mananampalataya. Bakit pwedeng makipagkaibigan ng Panginoon, mga kapatid? Si Jesucristo ay nakikipagsalamuha sa mga makasalanan. Ayan. Okay, so pwede makipagkaibigan, ha? Kaya nga, paano natin sila madadala sa Panginoon pag kaaway natin sila, mga kapatid? Pwede makipagkaibigan. Be friendly din, sabi ng Bible, mga kapatid. Okay? Ang maganda lang sa Panginoon ito, mga kapatid, hindi siya, mga kapatid, na hawa ng mga makasalanan. Yan.
Kaya wag natin sabihin, ang Panginoon nakisama sa mga kasalanan, sasama din ako sa mga kasalanan. Pero check natin, si Lord ay hindi siya na-impluwensyahan, hindi siya nadungisan, o hindi siya gumawa ng ginagawa ng mga makasalanan. Pero inaabot niya ito, mga kapatid. At sa panahon natin ngayon bilang mananampalataya, we represent Jesus Christ as His body, as His extension to reach this world, mga kapatid. Pero sabi ko, abutin natin sila, nakagaya ko lasinggero, nag-i-involve sa drugs, mga kapatid. Amen. Pero wag tayong mag-involve sa kanila ng kanilang activities. Kaya ni Lord, mga kapatid, to reach them out. Okay? To snatch them, sabi ni Jude, na noong wala pa tayo sa Panginoon, our way is going through hell. Kaya salamat sa Panginoon talaga for the good company. Amen. Na lahat tayo patungo talaga sa impyerno bilang makasalanan. Pero thank God for the people that are available, mga kapatid, na maging instrumento ng Panginoon. Hallelujah, na magkaroon tayo ng direksyon papunta sa Panginoon Diyos. Okay, so pwede makipagkaibigan, wag lang natin gagawin. Yung ginagawa nila, mga kapatid, sinasabi nila, or kung ano pa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung makipagkaibigan tayo, to present Jesus Christ, why not? Makipagkaibigan tayo, mga kapatid, to let them know there is a lover for their souls, mga kapatid. Savior and answer. Why not, mga kapatid? Pero kung makipagkaibigan tayo para sasama lang tayo sa kanila, mga kapatid, delikado po yun, mga kapatid. Dahil mamaya, matatouch natin yan. Sa experience ko, ang church po ay maraming pinagdadaanan na problema. Pero one of which, mga kapatid, ito po ang isang malaking dahilan. Pagtatanungin yung mga pastor, lalo na yung mga matatagal na, mga kapatid, ang problema minsan because of bad company. Kaya mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, na maging instrumento tayo at ilaw. Amen. Blessing tayo sa church, na hindi tayo yung mahila sa labas, hindi tayo gagawing alalahanin sa church kung hindi tayo yung magiging instrumento to reach them out, mga kapatid. Amen. At madala natin sila sa Panginoon. To the church, mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 6. Okay? Ito po yung napakalinaw na pagbibigay ng instruction sa atin. Amen. Dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Sabi dito, do not be unequally yoked together with unbelievers. Okay. Huwag nating i-level yung sarili natin na yung connection natin, mga kapatid, lahat na pantay. Mga kapatid. Kaya nga, yung term na friend ay pwede. But on the next, mga kapatid, next na pananalita, pansinin nyo for what fellowship? Okay, may pagkakaiba kasing friendship sa fellowship. Kasi pwedeng kaibigan mo yung isang tao na hindi mo ginagawa yung ginagawa niya. Yan. Pero ang fellowship, mga kapatid, kaya nga ito yung term sa church, mga kapatid, yung ginagawa natin ay ginagawa ng pangkalahatan. Okay? So, for what fellowship has righteousness with lawlessness? Paano nga naman pagsasamahin yun, mga kapatid, no? And what communion has light with darkness? Ayan, ang pinakamalabong pagsamahin talaga, mga kapatid. Paano natin pagsasamahin yung liwanag at kadiliman? Okay? Malabo po, mga kapatid. Okay? Either or. Yan, mga kapatid. Amen. There's no gray area. There is no middle ground, mga kapatid. Kung sa liwanag ka, liwanag. Kung sa dilim, sa dilim. Okay? Siguro malinaw po ito, mga kapatid.
And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? Okay? Alam natin ang mga sagot dyan, mga kapatid. And what agreement has the temple of God with idols? Ang templo ng Diyos ay kanyang kagalakan. Diyon siya nananahan. Lalo na noon, mga kapatid. Pero yung idols, o mga imahe, ayun naman yung kinamumuhian niya. So, paano magsasama yun, mga kapatid? No? Ayaw ng Panginoon sa gusto ng Panginoon. For you are the temple of the living God, as God said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, salamat sa Diyos, mga kapatid, come out from among them. Okay? So, hindi healthy na, mga kapatid, habang nagbababad tayo sa mga hindi mananampalataya. Mga kapatid. Hindi po pwede yun, no? So, humiwalay tayo. Come out from among them and be separate, says the Lord. Ito po yung napakalinaw, mga kapatid. Minsan kailangan nating umiwas. Okay? Do not touch what is unclean and I will receive you. Okay, kaya pala dito, hindi lahat tanggap ng Panginoon, And I will be a father to you, thank God, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Kaya para maging anak ng Diyos, mga kapatid, pinili, tinawag, sinisinta, kailangan marunong din tayong humiwalay sa mga dapat niyang pinapaiwas sa atin, mga kapatid. Okay, hindi yung kabaligtaran, mga kapatid, na paano tayo magiging anak ng Diyos, allergic tayo sa church, allergic tayo sa service, allergic tayo sa mga kapatiran. Diyan na naman yung mga kapatiran. Andyan na naman si pastor, word of God na naman pag-uusapan niya. Ano pala? Ang mga kapatid, Ayan na naman yung leader natin. Sa cell group, soul winning na naman yan. Okay? So napakalinaw sa Biblia, para sa ating mananampalataya, para manatili tayong mga anak ng Diyos, ay hindi sapat yung may banal na espiritu tayo, kung hindi marunong din tayong umiwas sa dapat iiwasan. Okay? Yan ay napakalinaw. 2 Corinthians 6:14-18. Dahil kung magulang ka, naiintindihan mo ang tatay natin. Yan, mga kapatid. We're talking about good company. Right company. Sinong matinong magulang dito? Ang sasabihin, sige anak, samahan mo lahat sila. Sige, samahan mo sila. O siguro hindi yun ang tanong. Sino ang magulang na hindi matino? Ang sasabihin, sige, sumama ka sa kanila. Kahit kanino, pwede kang sumama. So sana dito nararamdaman natin yung pagka-magulang ng Diyos sa atin. Hindi yung magulang na bilang parent. Ulitin ko, kung ikaw ay mananampalataya, nagsisi, nabautismuhan, tumanggap ng banal na Espiritu, nabubuhay ng may kabanalan, naglilingkod sa Panginoon. Matuto tayong umiwas. Dahil ang magulang natin, hindi nagsasabi, sige anak, samahan mo sila lahat. Kaya nga, dali natin yun sa sapatos natin . Di ba? Hindi mo gagawin sa anak mo yun kung mahal mo yung anak mo. Gusto mo malaking impluwensya sa kanya yung makakasama niya. Makakatulong sa kanya. Amen. Mabuting kasama. Good company, mga kapatid. Minsan pinag-aalala natin ang Diyos. Mayroon akong Holy Ghost, Pastor, kaya kahit pupunta ko sa club, kahit mga nagmumura yung kasama ko, kahit umiinom sila, Pastor. Gusto niyo ba na balikan ko muna yung nakaraan ko, mga kapatid? Pasintabi lang, kasi wala naman akong pwedeng gamitin dito kung hindi ako . Pwede ba gamitin ko yung buhay mo? Noon, mga kapatid, hindi rin ako talamak sa shabu noon. Noon hindi rin ako, ayaw ko. Yan, mga kapatid, puro alak lang. Hindi pa nga ang shabu noon, hindi pa masyadong kilala.
ang Shabu noon. Kaya kahit tignan mo sa kalsada noon, ewan ko si Gabi kahit pag bibili ka noon, kahit sa kalsada, hindi kasi alam ng tao yun eh. Hindi kagaya ngayon, mga kapatid, na nagkaroon na talaga ng massive approach to eliminate this drug issue. Kaya magiinuman kami, silong ng mangga, doon nagsasyabu sila. Sabi ko, ayoko. Sabi na, okay to si Adjun Sabi nga nila sa akin. Kasi medyo magastos yun, no? Isa alak, mga kapatid, nakapakonti lang. Tapos, kunti lang gagamit, mga kapatid. Pero ito na. Pero dahil lagi ko silang kasama, ayan, lagi ko silang kasama, Gabi, kaya isang araw nasubukan ko. Mag-ingat po tayo. Ang mga malalaking bagay nagsisimula sa maliliit. Ayaw ko, mga kapatid, pinipilit nila ako. Sabi, hindi ayaw. Ayun na lang. Tungtuan naman sila kasi wala silang kaagaw sa shabu, mga kapatid. Sila. Ayaw ko. Pero nung nasimulan ko, mga kapatid, nako, ayan. Nakapagtulak pa ako, mga kapatid. Kaya kung kalukuhan lang, mga kapatid, marami itong katawan na ito. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, nilalabanan natin yan. Amen. Maraming pinagdaanan na ito kung ano-ano pa, mga kapatid. Kasama ng trouble doon, kasama na. Marami, mga kapatid. Marami. Kaya, yung mga sindikato, itinginan pa lang, alam na eh. Kaya pag yung mga magugulang, mga kapatid, tingin pa lang, alam na. Hindi na babalik yan. Iisan tayo niya. So dahil lagi ko silang kasama, mga kapatid, ayan. So hindi pwede na lagi mong kasama, bad company, na ikaw ay maging mabuti, mga kapatid. Bihira pong mangyari yun, mga kapatid. Bihira pong mangyari. Meron tayong surrounding influence. Kaya nga tayo na sa church dahil may kaibigan tayong nag-a-attend sa church, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. And please, bilang may relasyon tayo sa Panginoon, be a good influencer sa labas. Be a good company, mga kapatid, na kung saan ay maging instrumento tayo ng Panginoon sa kanila. May pakilala natin ang Panginoon na nagtubos sa atin, nagpatawad sa atin, nagbago ng buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Na naway ma-experience din naman nila, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. So napakahalaga, wag nang sabihin, hindi, makapangyarihan ng Diyos, di ako pabayaan ng Panginoon. Kahit sinong kasama ko, mga kapatid, makinig ka. Mahal tayo ng Diyos. Tinubos niya tayo. Pero pag magpabaya ka, ayan, if you will allow na ang kasama mo ay hindi gusto ng Panginoon, kahit gaano ka kamahal ng Diyos, you need to learn a lesson, mga kapatid. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Lagi mo namang kasama sila. Okay, ang sabi nga ng Bible, huwag kang ngang uupo eh. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit on the seat of the scornful. Okay, so ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi porket pumupunta tayo sa simbahan. So kailangan yung dinadaanan din ng hindi mananampalataya, yung kinalalagyan nila ay huwag tayong manahan doon. Okay, o nagugustuhan na natin doon, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon Diyos. So sa buhay mananampalataya, we need to, mga kapatid, examine ourselves whether we be in the faith, mga kapatid, at napakalaki ng contribution kung ikaw ay nananatili pa sa Panginoon dahil lagi mong kasama yung nagpapatuloy. At ito, mga kapatid, ang nakakalungkot. Amen. As a pastor of 15 years, pa lang akong pastor, mga kapatid. 15 years. So, experience-wise, mga kapatid, marami na tayong na-encounter na problema sa church. Dahil susceptible tayo sa problema dahil ang church ay binubuo ng tao. Amen. May problema talaga.
Pero makinig kayo. Majority ng problema, mga kapatid, na nakita ko kung may pastor na makakapanood dito, mag-agree siya. Nagkakaproblema ang young people, nakakaproblema ang mga membro, hindi dahil pumupunta sila sa church. But they are at ease to be with a wrong company. Kaya nga ito'y paalala ko po sa inyo, para tayo'y manatiling mabuhay sa pananampalataya. Mga kapatid, mahirap yan, no? Sa church, ilang oras lang tayo. Tapos sa labas, babad tayo kasama natin yung hindi mananampalataya. Amen. Mamaya, inaawit mo na yung awit nila. Mamaya, sinasayaw mo na yung sayaw nila. Ang nakakalungkot, merong tamang buhay para sa atin. Bilang Kristiyano, may awit para sa atin. Merong kagalakan, merong galaw, may pagsasayaw, mga kapatid. Hallelujah, na tayo po'y nagkakaunawaan dito. Bilang church, kaya nga napakahalaga ng fellowship, napakahalaga ng company. Dahil sa Book of Romans, may nabanggit dito, mga kapatid. Ito yung fellowship, mga kapatid. If you want to know the definition of fellowship sa Biblia, ito po. Sabi ng Romans 12:15 and 16, sabi dito, rejoice with them that do rejoice, sa church, and weep with them that weep. At hiramin ko yung first phrase ng verse 16, be of the same mind one toward another. Yun ang definition ng fellowship. Dahil sa church, pag umiiyak, pangit naman na ikaw tumatawa. Mga kapatid, no? May umiiyak sa church. Ikaw naman, tumatawa, parang ang pangit tignan, mga kapatid, no? Ikaw kayang gano'n, no? Umiiyak ka tapos tatawa sila. Parang pangit. O kaya naman, masaya sila, ikaw malungkot, parang ang pangit nun, mga kapatid. Kaya nga dito sa church, pinagbabawal ko yung mga malulungkot. Mga kapatid, yan ang paborito ng mga masasamang espiritu. Mga kapatid, dahil ang puso natin na puspos ng Holy Ghost ay may kagalakan. Amen, mga kapatid. Kaya pag malungkot tayo sa church, nako, papasukin tayo ng demonyo. Mga kapatid. Dahil ang Holy Ghost, love, joy, peace. Amen. Kaya sa church, nag-a-adjust tayo, kinukorek natin yung conduct natin. Pag masaya sa church, di siyempre makipagsaya tayo. Ang pangit naman, nagsasaya sa church, ikaw ay malungkot. O kaya naman ay umiiyak dahil may pinagpipray, mga kapatid, may karamdaman. Tayo naman ay nagsasaya. Okay? Ang fellowship ay makipagsaya tayo sa masaya. Ay, ang ganda talaga sa church. May karamay tayo sa church. Amen. Kahit ikaw yung nagtagumpay, may makikisaya sa'yo. Oh, we need to love this church. Pag malungkot ka, may makikilungkot sa'yo. Kaya ang sabi doon is, be of the same mind one toward another. Amen, yan yung fellowship. Na hindi natin pwedeng gawin yan sa labas, mga kapatid. Sa church. Kaya ang pangit naman, pag sa labas masaya tayo, pagdating sa church malungkot tayo, hindi naman maganda siguro yun, mga kapatid. Mga kapatid. Tapos sabihin mo, I am a Christian, I am a Holy Ghost filled. Parang hindi tugma naman yan, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, kagaya ni David, hallelujah, I was glad when they said unto me, papunta pa lang, masaya na dapat tayo. Mga kapatid, amen. Ano man ang pinagdadaanan natin. Dahil alam natin na may problema man tayo, paano pastor, may problema ako O di, pagdating mo sa church, huwag kang masyado, huwag mong dagdagan yung lungkot mo, bawasan mo na dahil sa tulong ng Panginoon sa church, maayos din ang lahat, mga kapatid. Oh, praise the name of the Lord, mga kapatid. Kaya nga to the church, sabi dito, mga kapatid, sa General Epistle in James chapter 4, yan, ito, magandang linawin ito, mga kapatid. Magandang linawin ito. James chapter 4, verse 4, sabi dito, adulterers and adulteresses. Ay, papaliwanag ko ito, mga kapatid. Sandali lang.
Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Kayong mga ngalunya, sabi niya, mamaya papaliwanag ko yan kung anong klaseng mga ngalunya. Hindi nyo ba alam? Sabi niya. Mamaya, tagalogin ko na lang mamaya. Tuloy muna natin. Do you not know that friendship with the world is enmity, pakikipag-away with God? Yung iba nagtataka, ba't hindi ako ginagamit ng Panginoon powerful? Sino bang kaibigan mo? Sino bang malapit sa iyo? Okay? Because when you have a deep friendship with the world, that is tantamount to be God's enemy. Okay, so tingnan natin. Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kung available lang ang friendship natin sa sanglibutan, ginagawa mo daw yung sarili mo, nakaaway ng Diyos. Okay? Sa Tagalog, kayo ngang mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? So, hindi ko naman inaaway si Lord. Yes, hindi mo siya sinasagot, hindi mo siya inaaway, hindi mo siya nilalabanan. Pero through, mga kapatid, our connection and friendship with the world, ipapaliwanag ko yung world kasi baka may naalala kayong world na sinabi ng Bible, for God so loved the world. Yan, mga kapatid, paliwanag ko yun mamaya. Ay pakikipag-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Hindi mo kailangan maging demonyo para maging kaaway ng Diyos. Pag malalim ng relasyon mo sa sanglibutan, mga kapatid, ay nagiging kaaway natin ng Panginoon. So paano yung John chapter 3 verse 16, Pastor? Yan, magandang tanong. Tanong mo, sagot ko. Gusto ko lang, mahilig ako magturo talaga, mga kapatid. Preacher ako, pero mahilig din ako magturo. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mahal pala niya yung sanglibutan. Ba't dito sa James galit siya? Okay. Yung world sa John chapter 3 verse 16 ay mga taong makasalanan. Mahal ng Diyos ang mga tao na makasalanan, kaya nga tayo tinubos sa krus. Pero yung world na tinutukoy sa James ay para sa mga mananampalataya. That means, mga kapatid, hindi tao, kung hindi spiritual or conduct or affairs of this world. Yung term na adulterers, adulteresses, is spiritual po yan. Amen. Na may relasyon ka na sa Panginoon, na sabi nga sa Timothy, pag tayo ay meron ng mission sa Panginoon. Ayan, basahin natin para mas maganda. 2 Timothy chapter 2 verse 4, mga kapatid, sabi dito, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. So pag sinabing affairs, ito po yung action. Okay, ito yung concerns ng sanglibutan. Ngayon, ang pangit din, mga kapatid, na na nagtitiktok na tayo ng sumasayaw-sayaw, gano'n. Ba't di na lang Word of God ang i-share natin? Mga kapatid, amen. Di ba? Sanglibutan, ano bang mga ginagawa nila? Pag masaya sila, nagpa-party-party, mga kapatid. Sa club, ganyan. Nagsi-celebrate sila, lalo na pagkamatayan ng Panginoon, pagkabuhay na maguli. Ang ginagawa nilang celebration, hindi sa church, kundi umiinom ng alak. Di ba, mga kapatid? Di ba? Pag mahal na araw. Okay. Kaya, mga kapatid, pinapaiwas tayo ng Panginoon to the affairs of this world.
Ibang priority ng sanglibutan, mga kapatid. Ibang priority. Tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, we value our spiritual life. Kaya nga tayo nag-church, kaya nga tayo nagpipray, kaya tayo nagpa-fasting, kaya tayo nagpapakapuspos ng banal na Espiritu, kaya tayo nakikinig ng salita ng Panginoon because we want to take care yung side ng buhay natin na kinalulugdan ng Panginoon. Yung tinubos niya, yung pinakamamalyang spiritual na buhay natin. Amen. Kaya ngayon, bantayan mo yung kasama mo, ha, mga kapatid. Amen. Hindi pwedeng pareho yung itsura natin sa kanila, mga kapatid. Amen. Pinapakita natin yung ating mga figures. Ayan. Sila ngayon, mga kapatid, talamak na yan. Kaya gusto ko rin ipakita ang aking katawan, pastor, para maging blessing. Hindi na, mga kapatid. Mabuhay tayo ng maayos na pananamit. Sa kanila na lang. Basta ang mahalaga, ang spiritual natin ay malusog, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Dahil pag mali ang company natin, mali ang kasama natin, sabi ko nga, sa experience ko, karamihan sa nagka-problema sa church, majority, dahil nakasama nila ay wrong company. Napapanood nila ito at mapapanood. Alam nila. Dahil kung good company yung kasama mo, hindi ka naman itutulak yan sa masama. Amen. Magpasalamat tayo pag meron tayong mga churchmates na, tara, simba tayo. Tara, prayer meeting, tara, word of God, tara. Makinig tayo. Kung may kaibigan kang ganun, magpasalamat ka sa Diyos. Mahal ka niya, mga kapatid. Amen. Nag-aalala sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung, wag mo kong pakialaman. Huwag niyo kong pakialaman. Alam kong buhay ko ito. Hindi naman sa ganun, pero we are concerned for the salvation of your soul. Mga kapatid. Sa mga bisita dyan, you are here. Thank God for His grace because of a good company, mga kapatid. At hanggang ngayon, kaya ako pastor pa rin, mga kapatid. There are good friends. There are good company, mga kapatid. Amen. Pero may mga discouragement talaga, pero meron pa rin mga tao na naniniwala sa iyo. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Dito lang tayo, mga kapatid. Naalala niyo yung pinost ko na nakakalito? Ano na ba yung sabi doon sa post, mga kapatid? Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Okay. Hindi ko maalala. Basta na-post ko doon sa Facebook. Pero pag Christian yung kasama mo, mga kapatid, may direksyon tayo papunta sa Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Sa paglilingkod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga, on another writing to the, generally speaking, sa lahat ng church, kanina sa James chapter 4, it is a general epistle sa lahat ng church. Ito rin, sa 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Okay? Sabi dito, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Amen. For all that is in the world, the lust of the flesh, kaya pala, pinapaiwas tayo. The lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but of the world. Okay, yung tinutukoy ditong world ay hindi tao, ha? Yung conduct, yung concern ng sanglibutan. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon Diyos. Kaya yung iba, nahihirapan tumanggap ng banal na Espiritu, is because of these affairs of the world. Mga kapatid.
Hindi pwede na gusto kang puspusin ng Panginoon ng Banal na Espiritu, pero yung puso mo ay makasanglibutan. Tingnan nyo dito sa John, Gospel of John, chapter 14, verse 16 to 17. And I will pray, Jesus said, the Father, and He shall give you another Comforter, which is the Holy Ghost, that He may abide with you forever. Okay, ang intention ng Panginoon, natanggapin natin ang Banal na Espiritu ay manatili sa atin habang buhay. Sana ganun din tayo, Gusto natin ang Banal na Espiritu din ay habang buhay sa atin. Now, verse 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Kaya nga sa church, may nakaka-receive ng Holy Ghost, di ba? Merong hindi. If your concern is of the world, nasa church ka, nasa isip mo naman, hindi si Lord. Ang nasa isip mo yung merienda pagkatapos ng gawain, Mga kapatid. Nasa church ka pero ang iniintay mo yung closing. Nasa church ka pero ang iniisip mo sa labas. Gusto mo nang umuwi, mga kapatid. Iniisip mo yung anak mo, iniisip mo yung bahay ninyo, yung trabaho mo. Mga kapatid, yung barkada mo na naghihintay sa labas. Hallelujah. Kaya kahit lagi tayo sa church, hindi pa tayo napupuspos ng Banal na Espiritu because the world will never receive. If we have affairs, we have concern, we do what they do. We think what they think. Amen. The Spirit of truth whom the world cannot receive. Though promise yan ng Panginoon, ibigay niya sa lahat ng tao, pero hindi tatanggapin niya ng mga makasanglibutan because it seeth Him not. Dahil hindi siya yung nakikita Neither know it Him. Dahil hindi kilala ang Panginoon. But you know Him, sabi niya sa mga alagad, for He dwells with you. Siya talaga yung Holy Ghost, and shall be in you, sabi niya sa mga alagad. Hindi tatanggapin ng sanglibutan ang Espiritu Santo. Dahil hindi siya yung nasa isipan nila. Hindi siya yung nakikita nila. Amen. Pero kayo, sabi niya sa alagad, tatanggapin ninyo, kasama ninyo ngayon si Jesus Christ, sabi niya, for He dwells with you. Ito yung pruweba na siya yung Holy Ghost din Okay. And shall be in you. Acts chapter 2, di ba? Napuspos sila ng Holy Ghost. Si Jesus Christ din pala yun. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Huwag mo nang kopyahin ang forma ng sanglibutan. Guwapo ka. Maganda ka na walang make-up, sister. Ang ganda kaya ng mga Pentecostal pag mahaba yung buhok. Tapos ang mga damit ninyo, mga kapatid, ang gaganda ninyo, mga kapatid. Amen. Ang sanglibutan, iba yung ganda at pugi sa kanila Pag nakikita yung balat, sa kanila yun ang maganda, mga kapatid. Kaya ang ginagawa ng iba, to please the world, nakikita yung mga dapat hindi ipakita. Amen. Ang kanta nyo pag natural, di ba? Walang make-up. Amen. Sila, kailangan pang mag-make-up para gumanda. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Tandaan natin, we are likened in the image of God, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga, huwag mong sabihin, hindi naman ako nagkakasala, pastor. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako sinungaling. But pag nagturo ako, wala akong anointing, pastor, na kagaya ng iba. Baka naman ang sanglibutan na ang pattern ng buhay. Mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Ang impluensya mo isang libutan. Huwag naman, mga kapatid. Ang dami naman pwedeng gayahin sa church. Anong pangalan ng sister dyan? Magaling mag-organ. Ba't di natin gayahin yun? Yung mga maaga sa church. Masisipag. Mga kapatid. Nakakamiss dyan sa dyan na lang yata ako, mga kapatid. Sa UPCIFF. Nakakamiss dyan. Amen. Kakagalakan ko kayong makasama at makita. Ewan ko lang kayo. Mga kapatid.
Praise God. Purihin ang Panginoong Diyos. Let us enjoy our company. Magsaya tayo ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Yung mga nawawala, hindi lahat ng nagsimba dyan nanatili. Dahil iba yung gusto nilang kaibigan. Gusto nila yung muusok yung bibig, mga kapatid. Hallelujah. Yung pumupula kapag makakainom ng mahiwagang tubig, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tayo, yan, masaya tayo sa pagkain. Kakantahan tayo. Amen. Papuri sa Panginoon. Let us enjoy our company, mga kapatid. Kaya piliin natin yung kasama natin. Gusto mong gamitin ka ng Panginoon. Huwag mo samahan lahat, mamili ka. Amen. Yun, sabi ng Bible, mayroong term na ginagamit to na purge yourself. Okay, dahil in the great house, some are for honor and some dishonor. Sa church, mga kapatid, meron talaga yung dapat tularan. At meron din yung hindi dapat tularan. Gusto mong gamitin ka ng Panginoon? Piliin mo yung kasama mo. Gusto mong gamitin ka ng Panginoon, puro kasama mo, tamad manalangin. Pag inuutusan, kamot ng kamot, mga kapatid, dabog ng dabog sa simbahan. Ba't pastor ganito? Hindi ako masaya sa paglilingkod. Kasama mo, puro malulungkot. Pero pag lagi kasama mo masayahin, nahahawa ka Nakakahawa, mga kapatid, ang mga kasama. Amen. Hindi, pangaral ngayon, contagious faith. Dapat nakakahawa tayo. Amen. Huwag tayo magpahawa sa negativity, mga kapatid. Amen. Good vibes tayo, mga kapatid. Amen. Good vibes. Mabuti ang Diyos. Makapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. So choose a proper company to be with. Okay? Lalo na kung ikaw ay may kabigatang gamitin ng Panginoon, piliin mo yung kasama mo. Samahan mo yung mga mapanalanginin. Amen. Sabi ng Bible, those that are filled with the Holy Ghost and are good report. Amen. May qualification din sa Biblia. Bilang mga tagapaglingkod, ministro sa Panginoon. Amen. Natouch nga yan kay Timothy. Hindi inom ng alak, ganyan. Tulungan tayo ng Panginoon. Okay? Piliin natin yung kasama natin. Amen. Maganda yung kasama mo dyan sa church. Sila. Pag nagka-problema kayo, pag-pray ka pa nila yan, nag-aalala sila. So, dito nga, pag lagi kami nananalangin dito sa church, pag Sunday, sana gayahin nyo din dyan, Gab. Maipag-pray din yung mga kapatiran na hindi nakarating dahil some of them have their valid reason, mga kapatid, na nawa ingatan sila ng Diyos para sa susunod na gawain ay makasama natin sila. That's why we need to love this church. Lalo dito sa church, mga kapatid, meron tayong title dito na gusto ko, sabi ko sa mga worship leader, lagi niyong sasabihin yan tuwing merong Sunday fellowship, that we need to welcome each and every one of us to the Church of Jesus Christ where you can find chance. Sa church, laging may pagkakataon. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. And I thank God for you na maging kasama sa church. And I thank God kung gagamitin ka pa ng Panginoon maging impluwensya sa mga taong naliligaw at wala pang relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Finally, mga kapatid, ito yung isa sa mga paborito kong bersikulo. Sa Proverbs 13, verse 20, sabi dito, whosoever walks with wise will become wise. Whoever walks with fools will suffer harm. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Kalahin mo yun, magiging marunong ka, sumama ka lang sa mga marurunong. At kung gusto mong masira yung buhay mo, lumakad ka kasama yung mga mangmang. Ganun lang. Merong impluensya. Ang point ko dito,
In good company, may impluensya. Also in bad company. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Mayroon tayong buhay sa pananampalataya that we need to examine ourselves, mga kapatid. Amen. Tulungan natin ang ating sarili na tayo ay lumapit pa sa mga taong nag-i-encourage. Samahan natin, hindi, kaya mo yan. Mahal ka ng Diyos. Amen. Huwag tayo sasama doon. Yan bang tunay na Panginoon? May Diyos ba talaga dyan? Hindi kayo mahal ng Diyos dyan. Tingnan mo, may sakit ka, mamamatay ka na eh. Huwag tayong sumama sa ganon. Amen. Sama tayo sa mga taong, oh, sister, hindi, gagaling ka sa pangalan ng Panginoon. Maayos din yung problema ng pamilya ninyo. Okay, hallelujah. Samahan natin mga ganon. May pag-asa sa Diyos. Yung magsasabi sa atin na lahat ng naglingkod sa Diyos sa Biblia, lahat ng mga tao hindi pinabayaan ng Panginoon. Kailangan kasama natin yung mga ganyan na tao. That's why I thank God for you. I thank God for you. Kung kayong encouragement sa aming mga pastor pag nagpapatuloy kayo, mga kapatid. Makita namin na mahal niyo ang Diyos. Naglilingkod kayo, mga kapatid. Kagalakan namin. Amen. We thank God for you that love the Lord, that serve the Lord. Magpatuloy ka, ikaw ay pagpapala sa church. Amen. At naway, maging conduit tayo, maging instrumento tayo sa iba. Na maging pagpapala din tayo sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Na makasama natin sila. Na maglingkod sa Diyos, lalo ng ating mga mahal sa buhay. Praise God. Purihin ang Panginoon. Samahan natin mga taong may malalim na relasyon sa Diyos. Yung itutulak tayo, yung hindi tayo kukonsintihin sa mali natin. Iko-correct tayo, mga kapatid. At mga kapatid, encourage tayo na lumapit pa ng lumapit sa Panginoon dahil mabuti ang ating Panginoon. Praise God. Okay, so tamang-tamang ating oras. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Itutuloy po natin ito. Mga kapatid, sa mga susunod na schedule, praise the Lord. Sa Diyos ang lahat ng papurit pagsamba. Salamat sa Panginoon for giving us a good company. For giving us a church folks, church people. Hallelujah, na kaagapay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya dyan ka lang, okay? Dito lang tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah, purihin ang Diyos. Let us all pray. Hallelujah, salamat Panginoong Diyos sa gabing ito. Pinupuri ka namin at sinasamba. Oh, what a fellowship we have, Lord, to each and every one of us. Even in online teaching, Lord, maraming salamat. Dahil naniniwala kami, it's not just about our fellowship one to another, but we believe we have a fellowship with you, God. To where 2 or 3 that are gathered together in your name, there you are in our midst, Lord. Kaya salamat sa pagkakatipon namin sa church. Na tunay nga sabi ng salita mo na huwag pabayaan ng pagkakatipon. Dahil sa pagkakatipon, hindi lang kami ang magkakasama kung hindi naroon ka. At kung ikaw ay naroon sa aming pagkakatipon, anumang gawa ng kaaway, anumang suliranin, anumang karamdaman, anumang pangangailangan, Panginoon, anumang kahilingan at daing ng iyong mga anak, kung kasama ka namin, O Diyos, hallelujah, ay walang imposible na kami po itatamasa ng kasagutan, katugunan, dahil ikaw, O Diyos, ay mabuti sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Thank you for your grace na patuloy kaming dinadala, Lord God, sa iyong gawain, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Maging masunurin sa kalooban mo. Ayaw naming mawala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, help us. Lord, gamitin mo ang aming mga ngaral. Gamitin mo ang bawat kapatiran na maging paalala kami sa bawat isa, Panginoong Diyos. Upang kami po'y maging matibay na mananampalataya, nabubuhay sa pananampalataya, Panginoon, at maging isang matatag, Panginoong Diyos, na anak mo. Hallelujah, sa iyong tahanan, Lord. Maraming salamat sa gabing ito. Dalangin ko, Lord, anumang panggugulo ng kaaway, Panginoong Diyos, anumang panghihikayat ng kaaway sa iyong mga anak, Lord, sinasaway ko ito sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Inutusan ko ang anghel mo na samahan mong iyong mga anak, Panginoon. Napaalalahanan kami
O Diyos, na wala ng pinakamagandang makakasama namin sa buhay na ito kung hindi Ikaw, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mong mga naliligaw, mga tumalikod, ipakita mo sa kanila, O Diyos, Lord God, na napakahirap ng buhay na mawala ang presensya mo, ang salita mo. Lord, ipakita mo sa kanila, Panginoon, Lord God, mahirap mabuhay nang wala ka. At ipaalala mo sa kanila, Panginoong Diyos, kung gaano kaganda ang buhay sa piling mo, Panginoon. Eh Lord, salamat po, salamat po, O Diyos. Tulungan mo kaming manahan sa iyo, sa iyong iglesia na iyong babalikan isang araw. Purihin ka at sambahin, Panginoon. Ingatan mo kaming manatili sa paglilingkod sa iyo. Salamat po. Salamat. We give you all the glory and praise, Lord. Hallelujah. Sa aming paghiwalay, ingatan mo kami ng bawat isa'y matagumpay, Panginoon. Hallelujah, na tatanggap ng kapahingahan, kapayapaan, kagalakan sa presensya mo. Maghiwalay kami, Lord God, na may bendisyon na nagmumula sa iyo, Lord. Hallelujah, maraming salamat. Maraming salamat. We give you all the glory, we give you all the praise, Lord. We honor you, Jesus Christ. We honor you. We ask all these things in your name, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. God bless you, mga kapatid. Mag-ingat tayo, no? Manatili tayo sa church para hindi tayo alalahanin ng ating mga pastor. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoong Yesu Cristo. Glory to God in the highest. Praise the name of the Lord. Praise God. Thank you, Jesus.